Alright, Elas Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan na eto na, dito siya nagte-trending na balita ngayon. Pangulo ng Ukraine pumunta sa Pilipinas para makipag-usap or makipagpulong kay PBBM at nag-request daw mga kaibigan ng mga bagay-bagay at mga bagay-bagay. O ito na. Hindi na lang sa telepono nagkausap ang leader ng Pilipinas at Ukraine dahil ngayong araw nagtungo mismo sa Malacanang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para makapulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanilang mga natalakay alamin sa sentro ng balita ni Alan Francisco. Ito na. Dumating sa bansa si Ukraine President Volodymyr Zelensky kagabi para sa kanyang working visit. Gaya ni Pangulong Marcos, galing din si President Zelensky sa Singapore kamakailan para sa 21st edition ng International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue pero hindi nagkausap ang dalawang lider. Kaya naman kaninang umaga lang, nagtungo si President Zelensky sa Malacanang para sa bilateral meeting kay Pangulong Marcos kung saan magiliw ang naging pagtanggap sa kanya. We are very happy to welcome you, President Zelensky, to the Philippines, and I'm very happy that despite what I know is a very tight travel schedule, for both of us, we were unable to find the time while we were both in Singapore, but I'm happy that we are very honored that you found the time to pass by the Philippines. Sa pulong ni Pangulong Marcos at President Zelensky, binigyang diin ang pagpapalakas sa diplomatic ties ng Pilipinas at Ukraine na higit 30 taon na. Plano ng Ukraine government na magbukas ang kanilang embahada sa Maynila ngayong taon. Nagpasalamat ang Ukrainian President kay Pangulong Marcos dahil sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine. Thank you so much, Mr. President. Your team, we are very happy to be first time in the Philippines. I'm sure not last. Thank you for this invitation, and we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in your nations with your resolutions. Gayon din, sabi ni President Zelensky, sa paninindigan ni Pangulong Marcos sa mga isyong nakaapekto sa mga European country. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's real thing. What really want our people just to bring peace to our homes. Yes, and thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Like I said, we have for today more than 100 countries. I think it will be maybe not the last again, but the first very strong step on the way to peace. Bilang tugon naman sa planong pagbubukas ng embahada ng Ukraine sa Maynila, itinuturing ito ni Pangulong Marcos na magandang balita, kasabay ng pag-ibigay din na magtutuloy ang bansa sa pagtulong sa Ukraine. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with you to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos na walang patid ang pagkataguyod ng Pilipinas sa pagsunod sa international rules-based order, kasabay ng pag-usulong sa kapayapaan. But once again, I wish it were under better circumstances, but I am happy that you were able to come and visit with us, Mr. President. April 7, 1992, nang maitatag ang diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine. Noong 2022, nag-rank bilang 90th trading partner ng Pilipinas ang Ukraine. 200 Pilipino ang nasa Ukraine. Pero dahil sa nagpapatuloy na Ukraine-Russia crisis, bumaba na lang sa higit 20 Pilipino ang nasa Ukraine ngayon. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Alright. This is why I stopped shopping on Amazon, and you should too. Don't spend another dime on Amazon. Okay, explain natin mga kaibigan ha. Zelensky. Sa tingin ko itong si President ng Ukraine,
ay may matinding hiling, okay, dito kay PBBM. Kaya pumunta ito dito sa Pilipinas, okay? Pero siguro hindi na ipinalabas sa TV or sa mga social media, okay? Kasi nga ang Ukraine, mga kaibigan, at ang Russia ay tuloy pa rin, okay? Tuloy pa rin sa gera. Sigurado pag napanood ito ni Putin ay magtatampurot yon sa Pilipinas, mga kaibigan, ha? Magtatampo. Bakit ganon? Bakit nakipagpulong ka dyan? Pero wala tayong magagawa dahil bumisita or pumunta nga itong si Zelensky, world leader ng kanilang bansa. Na talaga namang ang masasabi ko lang dito ay parang ano na si Zelensky, nakakaawa talaga. Okay? Naawa ko. Kasi nga yung Ukraine, mga kaibigan, kung mapapanood nyo, wasak-wasak na. Dating mayaman, dating magandang bansa. Ngayon, parang pinulbos na talaga, totally, yung mga probinsya nila. Yung mga tao, yung mga Ukrainian, malis na. Kaunti na lang ang natitira. Siguro sa populasyon nila, halimbawa ay 10 milyon. Okay? Ang mga Ukrainian na umalis dyan, parang mga 5 million or 6 million, ganon. Kung sa 10 million lang ang populasyon, ay kung mga 100 million, pero alam ko, kaunti lang eh. Ay umalis na nga, mga kaibigan. Tumakas muna or lumayo sa gira. Kasi nga, mahirap na madamay sa gira ng Ukraine. Kaya itong si Zelensky, hindi lang Pilipinas ang pinupuntahan ito, pati iba-ibang bansa. Siguro, humiling ng ayuda, okay? Tulong, pangdepensa sa kanilang bansa. Kaya lang secret. Kailangan, halimbawa, ay gusto ni Zelensky ng kaya sa totoo lang, ganito yan, Kaya ako pumunta dito sa Pilipinas kasi kailangan ko ng mga artillery, gano'n. Kailangan ko ng tangke de guerra. Kailangan ko ng mga bala. Kailangan ko ng mga high power, military. Alright, gano'n, ganyan. Kaya lang, secret lang. Siguro, sa tingin ko, sinagot na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko lang, sagot dito, pag military power kasi, mahirap yan. Tama lang yung mga ayuda ng mga pagkain. Okay? Tulong lang na, aid, mga aid, ganyan, ang maibigay ko sa iyo. Pero pag mga helicopter, artillery, kulang pa kami. Di ba? Ganun ang possible na sagot ni BBM kasi, alam na, mainit kami ngayon sa China. Baka mamaya, China, bumanat na. May iba ning handa kami. Kasi nga itong si Zelensky, mga kaibigan, may napanood ako, naniniwala daw siya na kailangan daw niya ng mga Filipino army, okay? Para manalo sa Ukraine. Ganon, ganyan. Dahil siya ay naniniwala na ang Philippine Army daw ay napakagaling na sundalo sa buong mundo. Ewan ko lang kung ano lang din niya yon. Siyempre, baka pagdating sa ibang bansa, ganon rin sinasabi niya. Sabihin ni Zelensky, halimbawa pumunta ito ng India, o Malaysia, or Indonesia, okay? Or Japan, di ba? Sabi niya, ang sundalo ng Japan, napakagaling, balita ko. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong ipagtanggol ang aking bansang Ukraine kasi nga, masasakop na. Pero sa ngayon, mga kaibigan, itong Russia, sabi nila, ay matatalo nila at matatalo itong Ukraine. Ganon, ganyan. Pero sa ngayon, ay ang Russia, ubos-ubos na yung mga army nila. Kasi nga, magaling din ito sa depensa Sinuportahan din ng Amerika at NATO. Pero yung NATO army, hindi pa talaga pumapasok sa Ukraine. Okay? Tamang lang, sa nakapalibot lang or hindi pa nakikialam. Kasi nga, sabi ni Putin, pag nakialam na mismo ang NATO, titira kami ng nuclear missile. Okay? Sabi naman ng NATO, pag tumira ka ng nuclear missile, papasok na kami sa gira. Or makikialam na kami sa gira sa Ukraine. Tamang lang muna, ayuda or tamang lang muna, tulong-tulong ng kaunting bagay. Okay? Pero hindi pa talaga na totally bakbakan ng todo. Tama lang yung Russia at saka Ukraine. Sundalo sa sundalo lang nila. Pero yung yung unang batch, okay, unang batch ng mga military ni Putin na pinadala sa Ukraine,
ay ubos, mga kaibigan. Ubos. Tudas lahat. Ha? Ilang taong nag-training. Pagdating sa Ukraine, wala pa isang linggo, tudas lahat. Okay? Yung mga tangke-dikira na pinadala ng Russia sa Ukraine, ang dami niyan, sunod-sunod. Pero ubos yun, mga kaibigan, dahil sa drone, dahil sa depensa. Ha? Kaya yung mga, at saka yung mga mga fighter jet, hindi na ginagamit ngayon sa gira ni Putin kasi nga talo sila. Ang ginagamit nila ni Putin ngayon, long range missile at saka mga drone. Okay? Yan ang kalakaran ngayon sa gira kasi nga yung mga helicopter madali daw tamaan. Yung mga tangke di gira o madali mawasak, ha? Sa drone. Kaya ginagapang nila paggabi, labanan paggabi, tao sa tao na, pagalingan mga kaibigan. Okay? Diskarte. Kaya ito si Zelensky na ito ay malamang possible na mahiling ito ng mga sundalo, okay, ng Pilipinas para makipaglaban doon sa Ukraine para sa Russia. Kaya lang, siyempre, ang Russia din, best friend din ng Pilipinas yan, Pare-pareho lang, kaya lang talagang, ano ka lang dyan, level ka lang, okay, huwag ka makikialam sa mga girang ganyan. Kasi pag nakialam ka, mahirap yan. Maraming Pilipino ang matutodas kung sakaling magpadala. Kasi tuloy-tuloy mga kaibigan, hanggang ngayon ay wala pa rin katapusan ang gera sa Ukraine. Okay, hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget, comment, bye-bye, thank you.